So, hello no, ngayon no, alam nyo ba no na maraming mga tao no sa bawat religion no na gusto maging preacher. So, hindi ko naman sila kinukontra sa mga ganitong hangarin nila na gusto magiging preacher o mangaral sa salita ng Panginoon. Kasi nga, sa pamamagitan nila, kumbaga, ipinaabot nila yung salita ng Diyos doon sa mga tao. Ang mali lang kasi dito is ganito, no? Ang nakasulat sa Biblia is kung iisipin mo, kung intindihin mo, kung babasahin mo at intindihin mo, madali lang talaga intindihin yan. No, madali lang intindihin yan. Ngunit may mga preacher no na mga nagsasabi no na ganito ganyan no na ang salita, kung iintindihin mo yung sinasabi doon, yung verse na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, madali lang siyang intindihin. Ngunit para sa kanila, dahil nga gusto nilang magiging kakaiba or kung gusto nilang magiging parabang mas maalam sila sa paningin ng iba, pinapahaba nila yung explanation sa isang verse na yun. Pinapahaba nila, pinapalito-lito nila. Dahil dito, yung mga taong nakikinig, nalilito. No? So, kung iintindihin mo, dahil sa kanilang mga explanation, hindi na natutugma doon sa sinasabi sa verses, sa sinasabi doon sa kasulatan sa Biblia. At dahil dito, yung mga taong nakikinig, naliligaw. Kasi nga, sila rin ang dahilan kung bakit yung nag-explain din, yung preacher din ang dahilan kung bakit naliligaw kasi nga sa mga sinasabi nila imbes ang kung intindihin, kung ikumpara natin ito sa daan, para itong daan napakatuwid lang ngunit dito sila dumaan sa paliko-liko na daan, so pinapaliko-liko nila yung daan no na explanation no na napakasimple lang sanang intindihin. At dahil dito, nagkagulo-gulo, sila rin mismo ang nag-explain, nagkagulo-gulo na rin at ipinagpatuloy na rin nila. Kahit, kasi nga, ayaw nilang mapapahiya na nagkakagulo-gulo. So maraming mga preacher no, na dahil sa ganito, si Satanas na ang kumukontrol sa mga taong ganito. No? May mga taong gustong, dahil nga sa gustong magiging maalam, magpapakitang gilas sa kanilang kaalaman. At dahil dito sa kanilang mga ini-explain, hindi na natutugma ang kanilang mga sinasabi ayon sa mga nakasulat sa Biblia. Kung i-compare mo sa nakasulat sa Biblia, dahil dito maraming mga false teacher or false preacher, false prophet na nagsilabasan dito sa mundong ito. No, so kung intindihin mo, basahin mo lang ang Biblia. Gaya nung sinasabi doon sa kasulatan sa 1 John, no? Ang salita ay Diyos, di ba? Sa simula pa lamang, ang mundo ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Tapos ang salita na yun ay Diyos. Ang salita na yun ay Diyos. At ang salita ay nagiging tao. So klaro, di ba? Sa pamamagitan niya, ang Diyos ay salita. Sa pamamagitan, ang lahat ng bagay sa mundong ito ginawa sa pamamagitan ng salita. Sa salita ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang salita. At yung salita na yun, nagiging tao. So kung iisipin mo, kung intindihin mo, napakadaling intindihin. Ang salita, nagiging tao, which is Jesus Christ. Kung intindihin mo sa chapter 1 ng Juan, bumaba siya sa kanyang bayan, ngunit ang kanyang bayan ay hindi tumanggap sa kanya. So sa daling salita, si Kristo at ang Diyos noon at ang may gawa ng mundong ito ay iisa. Sinasabi niya, ako ang anak ng Diyos. Galing siya sa Ama at babalik siya sa Ama at ang Ama at siya ay magiging isa. At hindi na magiging dalawa, kundi magiging isa ayon sa sinasabi ay in the Father is one. Doon sa Revelation, bababasa din natin yan sa Revelation chapter 1. Ako ang namatay at nabuhay at hindi na mamamatay. So klaro po yun. I am the Alpha and the Omega. Pero yung mga tao, iniiba ang pagkaintindi. Iniiba ang pag-i-explain. Kaya kalito-lito na yung mga tao na kung iisipin mo, marami mga verses dyan na nagpapatunay si Kristo at ang Ama ay isa. Dito sa Hebreo, sinasabi dito, no, na He is the beginning. Yung simula at ang wakas. Yun ang sinasabi din dito sa kasulatan. So kung hindi ito maintindihan ng tao, kaya nga nagkakalito-lito din sinasabi ni Kristo doon kay Filipe ba yun? Ang nakakakita sa Ama ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama ang nakakita. O yun.
So sa daling salita, ngunit nga, mayroong mga tao nga, ini-explain, gustong magiging maalam, iniiba-iba na yung mga sinasabi nila, kahit sila mismo nalilito, pinagpatuloy na lang nila kasi nga ayaw nilang mapahiya. Kasi nga, nagkunwari sila na may alam sa Biblia, ngunit yun lang naman yun, kahit doon lang ng mga verses. Kaya naiinis ako sa mga ganitong klaseng mga preacher. Kasi nga, every preacher na nagsasalita o nangaral ng iba-ibang salita, ayon doon sa kasulatan, sumpain siya. Kasi nga, sa pamamagitan niya, yung mga maling pinapangaral niya, nagpapaligaw sa bawat tao. At kung naligaw yung mga tao na yun, candidate for judgment yung tao na yun. Dahil nga sa mga pinapangaral na mali-mali. Kaya nga, suriin nyo na mabuti kung ano ang sinasabi ng Biblia bago nyo tanggapin ang sinasabi ng iba upang hindi kayo maligaw, hindi kayo malinlang ni Satanas. Kasi nga si Satanas, kahit nga si Satanas, kaya magkunwari na tulad ng isang anghel ng liwanag. Kaya yung mga tao din ni Satanas, magkunwari din yan ng mga tao ng liwanag. Mga taong nagkunwari din na may alam ng Biblia. Ngunit makikita ninyo ang kanilang mga ginagawa o ang kanilang mga sinasabi. Sinasabi na yan ni Kristo na kung ano man yung, kung halimbawa, mangga, hindi namumunga ng santol ang mangga. Ganun yun. Kung anong bunga, mangga, yun din mangga. Kung ano yung puno, ganun din ang bunga. So, klaro po yun. So, mag-ingat po tayo kasi maraming, dito sa kasulatan kasi sa Biblia, tinakda na yan, na sa panahon ngayon, in the last days, ngayon, huling araw, nagsilabasan na ang lahat ng mga sinasabi dito sa Biblia, nagkatotoo na magsilipan na ang mga bulaang propeta. Mga taong alam nila ang Biblia, ngunit ang sinasabi nila, mababasa mo or maintindihan mo yung sinasabi nila na hindi tukma sa nakasulat sa Biblia, that is bulaang propeta. Prophet of Satan. Yan yung pinakapunto dyan. Kaya maraming mga tao ngayon na naliligaw, mga religion, nagtuturo ng mga conflict sa iba sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya nga sinasabi, kung may mga taong mangaral na iba sa nakasulat sa Biblia, sa pinapangaral nilang Apostol Pablo, sumpain siya. Bakit siya sumpain? Kasi nga, yung tao na yan, demonic. Yung mga pinapangaral nila, nagpapaligaw sa mga tao upang maglalakad patungo doon sa kadiliman, sa kaparusahan. Kaya sumpain ang taong yon. Mga Muslim, yun, mga Islam, Jehovah's Witness, INC, SDA, or ano pa man dyan, Catholic, ano pa ba yan, Judaism, marami pang iba. No, yun, mga nangangaral na iba sa nakasulat sa Biblia. No, so, mag-ingat po tayo kasi nga marami pong nagsilipana ngayon. Kahit nga MCGI na yan. May mga tinuturo dyan ng leader nila si Soriano na iba sa nakasulat sa Biblia. May isa ding vlogger na nagsasabi din na iba rin sa nakasulat sa Biblia. Hindi tukma. So ngayon, sinong paniniwalaan mo at susundin mo ngayon? Yung mga tao or ang Diyos? Kung susundin mo ang paniwalaan mo ang sinasabi ng tao at hindi ang nakasulat sa Biblia, then ikaw, sumusunod ka sa yapak ni Satanas. Patungo ka doon sa kadiliman. Ganyan lang kasimple yan. Ganyan lang kasimple po ang sistema sa buhay na ito. Bakit mo hahayaan ang tao ang magliligaw sa iyo kung ang alam mo naman ang sinasabi nila ay hindi tukma at hindi o iba sa nakasulat sa Biblia? Bakit sinusunod mo pa rin yun? Kung sinusunod mo pa rin yun, hinahayaan mo ang iyong sarili na ano rin sa mali-maling doktrina. Pag hinahayaan mo yung sarili na ano rin sa mali-maling doktrina, kung saan sila patungo sa kadiliman, ikaw din susunod sa kanila. Kasi nga, yun ang sinasabi ni Kristo. A blind man leads the blind. Mahuhulog sa butas or sa kanal. Sa daling salita, sa kalaglagan. Yan ang mangyayari. So mag-ingat po tayo dito sa mundong ito kasi nga naglipana na ang mga bulaang propeta. So hanggang dito na lang yan. God bless you, bro. Amen.